Nakaminos. Nga nang gikaminos sa managlipay. Ikaw lugar, ignon kag sulpot, di na kami no sa imo. Aw, bro, kung ingnon mo sulpot, tinuod mo po na. Ngano makaingon kag sulpot? Na may Kristiyano, ano ni sulpot naman mo? Bulag raman. Di man na sulpot ang bulag. Anong ning sulpot lagi mo nga naa na may Kristyanismo? I am Catholic, I am the light, I am the gospel, I am the light. Unya, before pa sa una, wala pa na may sulpot ninyo ang iglesia ninyo. Sakop pa nas Katoliko na si Gregorio Aglipay. Nya, na siguro wala no yun na muto ning sulpot sila gilang bagong grupo. Di mo alam mo suko inom mo sulpot kay mo mo ginahitabo kay nanag Kristyanismo ngano mi sulpot mo ginyo ha. O di mo ginantaw go mo sulpot lata mo ning pununta ni sulpot unta. Nagpabilin ta mo sa matod ni iglesia. Mo na hinungdan bro ngano ni gawas ang term sulpot sa Facebook ra man na ning kuana ano suko sila tawag sulpot. Si Father Fran Villegas pa, masuko mo sila nga tinubong ni sulpot na sila. Yeah, kasuko ninyo na. Ewan mo na yung realidad. Kung ingon kag sulpot bro Jando, unsa may imong definition anang sulpot? Gito nga lang. Mitong ha. So ang katawan lugar sa Aglipay galit lang nanong nga dire. Ming Katawan tungha sa siya. Pilipino. Ming tungha siya tungod kay ning bulag man si Gregorio Aglipay mo nang mitungha siya. Mo lagi. O lagi, di sulpot. Ang pagbulag sa sulpot Tagalog pa na kaya sumulpot ang Aglipay kasi humiwalay sa Iglesia Katolika si Gregorio Aglipay kaya sumulpot ito. Wala man siya gibulag sa Catholicism. Siya wala ning bulag. Gibulag man. Protestantism na taka wala hing bulag. Unsay Protestantism kung imong basahon ang among kuan say tawagan na Naman. duwa siya na bahin na siya'y Protestantism and Catholicity. Ang teaching karon sa mong church is from the Old Catholic Union of Orthrich. Hawa ko kabalo ng inyong Old Catholic kaysa ko nahibaluan ang Aglipay nag-communion nag mga bata nga walay first communion. Sakto sayo. Wala. Kusara mo na diretso. Ang kunsari mong communion day pasabot. Di ba sa Katoliko kay mukadawat og communion ng mga bata kinahanglan sa muagi first communion. Sa inyo ay Unsa una man na ang ba? first communion? Unsa man ang first communion? First communion kanang naay seminar una sa mga bata munay panahon nga mga bata tapokon sa kasagara may tabo na siya grade 3 tapokon sila seminaron siya sa kanang obispo human munay lang first time makadawat sila og kalawat dili pwede nga makadawat og kalawat ang bata nga wala mo agi og first communion mo na ang sa Katoliko nya kumingon mo karon nasunod mo sa Old Catholic dapat unta wala mo nag-communion og kanang kuan kanang wala pa kaagig first communion or sa inyo maskin bata pwede mo kalawat kanang bata nga 3 years old pwede nyo padawat og kalawat Oh, tiyaw mo na sa mga dilingon na so ayaw ing na bro nga Old Catholic ang inyuhang paagi kay never natabo sa Old Catholic nga nagpa-communion og wala pa first communion. asa man imong basihan na bawal ang 3 years old dili ipakalawat? O bitaw nang gipakuha sila gali kanang gipadawat sila kalawat kay worth it na kay dili man na biti nang mudawat ka nga dili ka worth it. So ang bata dili worth it ang bata mo dawat sa kalawat? Dili pa worth it bro kay muna patakaran sa Katoliko kinahanglan sa muagi. Bro, paminaw sa ha. Sa Katoliko lagi bro ang bata kinahanglan sa muagi og first communion. Muna sa Katoliko. Munang ayaw kog ingna nga Old Catholic ang inyuhang paagi. Usa pa sa Katoliko never nahitabo nga magkandak og pari nga babaye. Oh. Unya sa inyo ha naamoy mga pari nga babaye. Part na siya sa Usay Anglican. part o di mo kabasa ng gingon ni Apostol Pablo nga panahon sa pagsimba dili siya musugot nga ang babae manudlo sa mga lalaki.
Si panahon, aman pagsimba ni mo, be, basahin Ay, ako pagsimba. Wala ka nakabasa na. Di mo na siya mao, wala may giingon pagsimba. Be, tatana be, unang Timoteo 2 mo siguro na, unang Timoteo 2:9 mo siguro na. Diyan lang ha, kung saan double check ha. Pagsimba. Ako lang Unang gibasa. Timoteo 2:9 mo siguro na siya. Tara oh. May tungkol ni sa pagsimba. Oh. Aman be? May tungkol sa pagsimba. Ang title pa lang sa unang Timoteo 2, mga pahimangno bahin sa pagsimba. Tanawin mo may balita Biblia. Ang title sa unang Timoteo 2, mga pahimangno bahin sa pagsimba. Pusa, una sa tanan, awhagon ko, yun lang ha. Una sa tanan, awhagon ko, kamo Kajat, bro. sa pag-ampo. Bro, kajat lang, bro. Ono Timoteo. 2, tanawan title lang na sa mayang balita Biblia. Tanawan title. Si title dia. Okay, oh. Si title. Mga paimangno bahin sa pagsimba, okay. Pagsimba ha. Aman. Busa, una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tawo. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan, pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay og malinawong kinabuhi. Kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Ako sa ngondrebe. Nasa na ko? 2-3 na ko. 2-3. Okay? So, wait lang ha. Tama na eh. Johnny, nanawag mas Johnny. Kajat lang bro. Wala bro! Wala pa, kajat lang. Ako na ito i-send ka ron. Sige. Tayo lusot ani. Okay, asan ako napita oy? 2-3. Ingon dire, maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanan tawo og may balos ka matuoran. Kaya may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang nagiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Itugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostolo matutudlo ngadto sa mga dili Hudiyo aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo og kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki nga anas tanan dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. Buoto sa bako nga ang mga babae magmaligdong o magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglan dili sila magpalabig dayandayan sa buhok o magdayandayan og mga bulawon o mga perlas o maggamit og mga mahalong mga sapot. Inunua magbuhat silang maayo nga mooy angay sa mga babae nga nagpaila nga Dios nun. Kinahanglan ang mga babae makakaton pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Kay si Adan mao ang unang gihimo og gisunod si Eva. Sa ato pa sa pahimangno bahin sa pagsimba. Bro, pahimangno bahin sa pagsimba, bro. Dili mo tugot si Apostol Pablo nga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Ay naunsa man ang inyong hanga. Ha? Taman 15. 15, okay. Og dili si Adan ang unang ang nalimbungan kundi ang babae og siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak. Kung magpadayon siya sa pagtuo og pagigugma og sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong sa pamigipangita nimo. Unsa man ang imong supak ana, bro? Ang Nga ang babae. Ha? Sumatod ba nimo ang babae dili angay magtudlo sa iglesia? Dili ako giingon oy, si Apostol Pablo magiingon, dili ako mutugot nga mga babae magtudlo. Kaklaro ana? Nakasupak man bro, wala. Unsa man panahon sa pagsimba? Wagi may nakasubak ana, bro. Kaya panahon sa among pagsimba, wagi bayi manudlo. Okay. Inyo ha manudlo yung pare mo humiligod na natural. Muhumiligod na. Panahon sa kanang kwan, ebanghelyo.
Humili ko ng pare. Nya inyong pare babae. Din magtudlo na siya. O niya, mutambag pag yun na, mumando, yun na. Langan di mo maminaw sa pare. Sa Dosuan, bro. Sa Second Dosuan. John chapter 1. Napa ba ang dusuwan? Pagsimba din ang dusuwan. Basa ka. De, pasimba ba ng dusuwan? Bisa na, tanan naman. ang Ay, pagsimba. klaruhan na mo ha. Ay, ko dala sa out of context ni mo. I-out Dili of... mo na out of context. O sige, usan na, dusuwan. Kaya Dos Juan. Ako mismo, kinaugalingon ng Pablo mo ng lisod Sa to, Dos Juan. Uno-uno. Ay, Uno-uno. uno. O, wala may giingon diri nga mahitungod sa pagsimba. No? Mamutbot na buga. Gina, wala na giingon diri mahitungod sa pagsimba. Ayaw, wag yung pamotbot. Wala Pag- giisgutan diya bro, mahitungod sa pagsimba. Kunya ka ng counter Ang akong gibasa, ang akong gibasa mga pahimangno bahin sa pagsimba. Kana mo imong gubon kung musupa ka. Mo lagi pa mangno bahin sa pagsimba. Oh, bahin sa pagsimba, ang babae di siya musukot nga magtudlo. Ngano yung pare manudlo mo na? Yung babae nga pare. Alam nga, ako lang kaugalingon ba? Eh Ako. kung kaugalingon, patakakala akong No? kaugalingon. Dili ako. Basahan gingon sa dusi, dili ako motugot. Siya Dili mismo ako ang mutugot. dili Oh, kalog isa may, di ba, giingon sa Mateo 18:18, bisag unsa nga inyong itugot sa yuta, itugot ko usab sa langit. O bisag unsa nga inyong idili sa yuta, idili ko usab sa langit. Nya kay gidili man ni Apostol Pablo dinhi sa yuta para sa matuod nga iglesia nga ang babae manudlo. Sa to pa wala na tugutin ni Kristo. Kaya ano ninyo Kinsa may butan man ninyo? Kinsa may giigna nana? Pablo or si Pedro? Ay, noon sa man ka. Sila tanan. Ano, sa mga? 18, Di 18. na i-guide ang istorya Oy, sa 18, bro. Ayaw pagpalusot. Mateo, 18, akong giingon. Oh, 18. Oh. Sila, Kinsa nga mga gitugyanan sa iglesia. Sila nga mga gitugyanan sa iglesia ang gitagago otoridad. Nga bisag unsa, nga ilang. Plural, dili na singular. Plural na. Taka lang kadyag. Singular, plural na. Bisag unsa nga inyong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Unya gidili man si Apostol Pablo dinhi sa yuta nga ang babae magtudlo panahon sa pagsimba. Unsa man ang gihimo sa inyo mga pare nga babae? Wala mo na siya kay Kapsad Pablo mo na. Unang Korinto 14:37. Atong basahon na. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:37 ingon siya, kung may nagunahuna nga siya mensahero sa Dios, ikaw ba nagunahuna ka nga mensahero ka, o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. So ang iyang mga gisulat sugo sa Ginoo. Ang unang Timoteo nga akong gibasa karon pahinungod sa pagsimba, pahimangno may tungod sa pagsimba, sulat ni Apostol Pablo sugo sa Ginoo. Unsay iyang gisulat? Dili siya mutugot nga ang babae panahon sa pagsimba manudlo. Ngano mo insist man ka? Ngano magpagahi-gahi man ka nga gibutyag raman ako nimo kung sa gitudlo sa mga apostol. Nganong mga tarungan pa man ka? Wala mo na kay mismo kang San Pedro nagingon lisod sabton yung mga sinulat. Inya kamo inyong gisabot na basta. Lisod sabton niyang sinulat nga gituis sa mga walay alamag. Iya man ang gituis siyang sulat. Uy, wala na ako nagituis oy. Ay, giingon bitaw siya nga dili siya mutugot nga babae magtudlo panahon sa pagsimba. Inyo na nung gitugot. Unsay lugar ako? Iyon yung gituis. Ako din ang tugutan. Ay, Ako dire. ang giingon. Ang tarungan pa jud ka. Ako. Ayun na pala tarungan diya. Sakpan din sa pana nimo ay. Sisakpan. Ako dili ako motugot. Dili ako mutugot. Ingon si Kristo, bisag unsa nga ilang idili dinhi sa yuta, idili sa bigso sa langit. Kinsa magigna na Nas Pablo na. Apil ang mga apostol sila nga gadumala sa iglesia kay muna ilahang trabaho. Una ilahang trabaho, magdumala sa iglesia. Bisag unsa nga ilang idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Sila nga gadumala sa iglesia kay ang giingnan ni Kristo diha ang nagdumala sa iglesia. Ang iyahang binlan sa iglesia.
usa si Apostol Pablo nga nagdumala sa iglesia. Naa siya'y otoridad sa pagdili ug sa pagtugot. Unya gidili man niya. Ang Gidili man second niya. Juan, lugar, kanang ikaduang sulat ni ikaduang Juan, Kapitulo 1, padulong sa 3. Unsa man na siya? Dili man ni siya panahon sa pagsimba. Pero Greetings man pagtugot ni. mo na. Ay, Pagpili greetings man na. ni. Dili ni panahon sa pagsimba. Greetings ni. Pataka ka na istorya. Basaha. Ikaw na sa ibasa. Oh, gikan sa Pangulo. Ana? Hmm. Gikan sa Pangulo. Alang sa pinili nga ginang og sa iyang mga anak nga akong gimahal. Og gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran. Kaya niya man kanato ang kamatuoran mo pabiling kini kanato hangtod sa kahanturan. Ang Dios nga amahan og ang iyang anak nga si Hesukristo maghatag kanato grasya, kaluoy ug kalinaw dihas kamatuoran ug sa gugma. Nya na ba nagingon diri nga panahon sa pagsimba gitugutan ang babae magtudlo? Pinili nga ginang. Kanang ginang babae kana. Di na Yes, nimo ang bro. Yes, bro. Naagi mga pinili nga bro, naagi mga pinili nga ginang sama ni Santa Maria ba? Ni Santa Maria pinili to nga ginang. Si Elizabeth pinili to nga ginang. Pero panahon sa pagsimba, wala sila'y pagtugot nga magtudlo sa mga lalaki. Panahon sa pagsimba. Ang inyong gihimo panahon gyud sa pagsimba. Unsa man mo. Ug unsa gisulti sa mga apostol, gituis ninyo. Unsa giingon ni Pablo sa Galacia 1:8, bisa pag anghel nga munaw gikan sa langit nga magtudlo kaninyo og sukwahi sa mong gitudlo, ipatunglo. Angay panunglohon mo tanan. Pero dili ako. Amo tanan kaya nga naman. Ingon man gud Dili dito. ako. Si bisan kinsa nga manudlo kaninyo og sukwahi sa among gitudlo, ipatunglo. Oo nya, nagsugdag tudlo mong sukway sa gitudlo. Kino siya nga di siya musugot nga babae manudlo. Inyo yung gitugutan. Nya dili man ka San Pablo Romana. Kasi ka San Pablo Ramana. Ingon San Pablo, tanan niyang sulat, sugo sa Ginoo. Dili lagi siya Ay, matugo. magtuman na pod. Magtuman. Ingon siya, balikon ako basa nga. Basahan ng unang Korinto 14:37. Basaha. 1 Corinto 14:37. Ano basa naman ako nila. Lahat sa atong basahon na. Hindi, basaha. Sige daw, basaha daw. Kung may una-una nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon kinahanglan ilo niya ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Pangutana, kato kung gibasa sa unang Timoteo 2:11, kinsay nagsulat adto? Pablo, Kinsay nagsugo niya? ang Dios. Ang Diyos. Supako ninyo inyong uyunan. Upa ko siyang kinaugalingon nga Supakon ba ninyo o inyong uyunan? Supako na ko ang iyang dili ako. Di ba? Di ba kaning ikaw na iniingon nga si Pablo nagsulat sugo sa Ginoo. Kaya sugo man na sa Ginoo inyong supakon inyong uyunan. Dili ako lagi. Di Supakon tubaga ako ba? ng dili Tubaga. ako. Inyo ba nang supakon ang sugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo o inyong uyunan? Kung mayon kag ako ng supako. Di, ang gisugon inyo ko, ba? mga Inyo. pinili nga sulat si San Inyo. Pablo diya. Inyo Di man bang tanan. supakon? Bro, ayaw pag binugo. Plural akong pangutana. Ayan na, Inyo comment na. bang supakon? Comment na ka. Bro, plural ako pangutana bro ha. Inyo bang supakon ang sugo Hindi. sa Ginoo nga gisulat ni Dili ko Pablo? masupak. O Dili ko inyong masupak. uyunan? Kung ang sugo sa Dios dili ko masupak. Apan kung kang Pablo Ay, nga nako, kinaugalingon, supak ko. Bro, ingon, ikaw nagabasa mismo sa unang Korinto 14:37. Tanan nga iyang gisulat sugo sa Ginoo. Sa to pa, ang sugo sa Ginoo, gisulat ni Pablo. Ang katukong gibasa nga dili siya motugot nga ang babae magtudlo panahon sa pagsimba, ang Ginoo may nagsugo adto, gisulat ni Pablo, gipahibalo sa mga Kristiyano. Ang pangutana, kanang sugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo,
inyo ba ng supakon o inyong uyunan? Dili ko mosupak sa gisugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo. Apan, nayapan ha? Si Apan. Ang kanang pagsulat sa 12, iako, ang term nga ako, iyan ang kinaugalingon. Dili na ako. ginakinaogalingon kay sugo lagi sa Ginoo yang gisulat porbida jud kani mo ay. Ayaw pagsirat ay mo hunahuna ba? Abi ninyo no, mo ni hinungdangan no ang mga sulpot dili mo tubo. Kay magpasirado sa hunahuna. Ayaw sirat inyong hunahuna, abri ha. So matod na to, ang tanang sulat ni San Pablo, wala ninyo gisupak? Ay naunsa. Bro, ang ako pangutana kani may tungod sa pagsimba. Kani may tungod sa pagsimba. Ayaw Dili. paglikoy. Bro, ayaw kog dala sa Di mo na layo nga likoy. isyo. Ayaw Di mo kog na dala likoy. Di mo sa na layo nga isyo. Ari ta mag-focus sa atong gilalisan karon. Ayaw kog dala sa layo. Dili Ayaw man kog diya gilansang ang kasulatan ni Bro, San ayaw Pablo. kog Ano ba ang dala sulat sa ni San layo. Pablo? Ang akong kung andere kaning sugo sa Ginoo nga gisulat ni Pablo nga dili siya motugot nga ang babaye magtudlo inyo baning uyunan o inyong supakon ganiya ra ko nangutana ana. Kung ako magasupak, kana siya, supak niya na. Di na siya. kay San Supak Pablo mo. na. O, ingon si Apostol Pablo, si Bisan 15, Galacia 1:8, si Bisan 15 nga manudlo, nga sukwahi sa ilang gitudlo, ipatonglo. Maayo panunglohon mo tanan. Nya, Dili nakareklamo. siya kay mismo na ay gitudlo ang apostol eh. Asa man mabasa? Pinili. Asa sa Biblia mabasa? Nga panahon sa pagsimba, gitugot sa mga apostol, nga ang babae magtudlo. Unuhuan. Ay, Walay Second giingon sa uno Juan nga panahon sa pagsimba gitugot ang babae magtudlo. Walay giingon diha. unsa man ang pangulo day? Unsa man ang mga pangulo sa imo day? Lisod pagayo. Wala lagi giingon diha. Ayo lagi pag private interpret. Di ka mo sa dili mo salir nako ang imong private interpretation. Wala kay mabasa. Wala kay mabasa. Sige, asa nga bersikulo sa unang Juan, tanda panahon pagsimba ni. Ikaduhang Juan. Walay giingon sa ikaduhang Juan nga panahon sa pagsimba gitugutan ang babae magtudlo. Wala. Pero kani siya pagpili ni nga pangulo. Bro, daghang pinili nga ginang si Maria, pinili nga ginang si Elizabeth, pinili nga ginang si Lydia, pinili nga ginang, pero wala na magkahulugan nga gitugutan sila manudlo panahon sa pagsimba. Ayaw pag private interpret kay dili na musalir nako. Dili na private interpret. Sige, kinsa, sige, hindi man ka private interpret ha. Kinsa nga Bible scholar nag-approve sa imong gisulti karon nga kaning 2 Juan panahon ni sa pagsimba gitugutan ang babae manudlo. Kinsa nga Bible scholar nagsuporta nimo ana? Ako wala ko kailangan sa kwan. Tanawa di ka tumutumo lagi ka. Tiyaw Sino na. tumutumoy? Ang Anglican community. Kinsa man, mismo. sige ita. Kinsa man nga church father ang nagsulti nga ang 2 Juan nagkahulugan nga ang babae gitugutan manudlo panahon sa pagsimba. Kinsa man? Si Juan mismo. Wala lagi giingon lagi dire. Purbida. Kakaro kay si Kanjan. Bro, ayaw pag binugo bro kay di ko madala ni mo ana bro. Dili. Di ko madala ni mo ana bro. Di na mo salir na ko na imong style bro. Kana imong likoy-likoy nimo nga di na mo salir na ko. Bro, naani mo ang burden of proof. Naani mo ang burden of proof ha? Ipagawas ang imong ebidensya nga ang 2 Juan nagpasabot nga panahon sa pagsimba gitugutan ang mga piniling ginang manudlo sa simbahan. Kana ipagawas mo ebidensya kay naani mo ang burden of proof dili ako mo problema na. Kinsa man day manudlo? Unsa man day waday katungod ang babae day manudlo sa Walay simbahan? katungod ang babae magtudlo sumala ni Apostol Pablo. Walay katungod panahon sa pagsimba. My God. Gawas na lang siguro kung dili pagsimba, nanglitan.
nagwaliwali lang nga ng mga kadalanan. Okay na, babae magtudlo diha panahon sa kanang magwaliwali sa kadalanan. Ate na may mga tapok mag-Bible study mo, babae manudlo. Okay ra siya, wala problema na. Pero nung ka panahon sa pagsimba, nga yung mga pari ninyo nga babae, i-dead-an na sila manudlo kay panahon man na sa pagsimba. Pero Bible study ra mo inyo ha, mga balay-balay nga Bible study, why problema na. Pero panahon sa pagsimba mo guni inyong gihimo. Unsa karon kaning pinili nga ginang imong hubad-hubarag kinaugalingon ra nimo, dili na madawat bro, argumentum contra factum non valid. An argument just contrary to the fact cannot be accepted. Mutuo lang ko sa imuhang pagsabot kung makapakita ka na kong Bible scholar o church fathers nga nagsulti nga panahon sa pagsimba gitugutan ang mga babae manudlo. Sa Anglican Communion, na siya na-adapt good. Nere, enang kondak, klaro naging ni Apostol Pablo, dili ko mutugot nga ang babae manudlo. Ninyo supak-supak ko na nga, iyang sulat, sugo sa Ginoo. Supak-supak ko ninyo. Di ay, putbot. Dili na siya supat. Di supak, kaklaro na, dili ko mutugot. Yung inyo man gitugot. Huwag napa sa San Pablo, ano, panglaparohon na mutanan. Nagdili siya mutugot, inyo nang gitugot. Kontradik mo. Kana may sukwahe sa iyang gitudlo. Ang bisan kinsa nga magtutlo, nga sukwahe sa among gitudlo, ipatunglo. Kaklaro anang Galacia 1:8, ipatunglo. Let's kay kana imo Bible scholar man mga pangita gyud. Natural kay ga-interpret manggug ka. Pangitaan ta kag Bible scholar kay nag-interpret ka. No, wala kan kana kung wala ka ga-interpret, mabasa gyud dire sa bersikulo nga gitugutan panahon sa pagsimba ang bayan magtudlo, di na ta kapangitag Bible scholar kay mabasa man sa Biblia. Pero ikaw mo ga-interpret ng pinili nga ginang. Kanang pinili nga ginang imong gihubad-hubad, giinterpretahan nimo. Mo nang aron ko mo dawat sa imong interpretation, kinahanglan kang magpagawas og referensya nga mao gini kahulugan. Pero wala kay referensya may pakita, imo rang yaw-yaw kapitulo baba bersikulo laway. Tingnan mo sa ler. John Williamson, si Catherine R. Henderson, and Phyllis Tickle. Unsa man na? Kana sila. Unsa man na? John Williamson, Bible scholar, theologian, British theologian. John Williamson, giingon ba siya diha nga ang 2 Juan nagpasabot nga panahon sa pagsimba gitugutan ng babae magtudlo? Support woman ordination. Basaha daw diha be, sa giingon ni John Williamson nga ang 2 Juan, balag in English, basta mo'y sentido, mo'y context niya nga ang 2 Juan 1 nagkahulugan nga ang babae gitugutan nga magtudlo sa loob sa simbahan panahon sa pagsimba. Sige daw. 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 Karon lang kay tao yung mga ibangita. Ikuan sana ko yung mga libro. Sige, muna yung assignment nimo ha. Ipagawas na. Kinahanglan ang iyang gi-explain ang 2 Juan 1 to 3 ngay mong gibasa. Then ang iyang konklusyon, ang buot pasabot ana nga panahon sa pagsimba gitugutan ang mga babae manudlo. Kinahanglan mo ni mabasa nimo picture ang whole page, isend sa ko atong basahon. Hindi na ikaw rin magbasa-basa din niya, wala ta na napalang kay putlon unya. I-screenshot ang tibuok nga page, isend sa kuha atong basahon. Ano makita gyud ang kangyo dog, wa ba ka nangilad? Ano lang ako imong tagal problema ikaw may nani mo burden of proof nya imong ipasa nako. Di na mo saler. Ay, tagaan di ka. Sige, tagay ko. I-picture or screenshot ang the whole page, i-send sa ko Kinahanglan, ang gi-explain niya ang 2 Juan 1 to 3. Nga ang iyang conclusion, gitugot nga sa panahon sa pagsimba, ang babae magtudlo. Sige.
Naliman ka, John Williamson versus Apostle Paul. Hala, kuyawa ba ko na? Pagawas na, John Williamson. Okay, duhan na mo. John Williamson versus Apostle Paul. Duhan na mo. Yan lang. Yan. Slati din. Slati kuan. Tapos diha. Ano, bro, problema na nimo bro ha. Di na ako na problema ha. Nani mo ang burden of proof. Nag-interpret ng ugagod. Kawasin mo. Wala pala kag-interpret. Dito ka pangitag Bible scholar. Amen. Lord ko panan. Nga naman na. Ako bitaw, di mo ko pata kag-interpret. Wala ko supporting Bible scholar. Dapat yung interpretation, supportado by Bible scholar para dili ka magawas nga private interpretation. Nalimang ka, pinili nga ginang, lahin na yung interpretation. Kada kang pinili nga ginang, pero wala gitugutan na magtudlo. Wala kay giingong galing nga nanudlo sila. At pag-ingon ni Santa Maria, buhata ang tanan nga yung isulti kaninyo. O dili man to kuan. Di man to panahon sa pagsimba. Panahon to sa kasal. Dako kay na problema yung mga Pilipinista, ano yun nang gitugot babae magpare. Ikaw alima mo gikan pa sa una, babae wag yun na nagpare sukad ng mga babae gikan pa sa una, sa inyo aro ginaunang botho. Bro. Muna imong kuana, imong assignment ha. Tatay Rogelio, musta naman ka diha? Nara. Naanak ko no saman. Screenshot, i-send sa GC kaya kung akong busahon. Sige. Picture i-send sa GC. Kaya akong busahon. EI ra ni siya EI. Lisod sa kayo wala man ko libro ni John Williamson. Sige AI. Sa mo na nga AI gamit mo, Meta, ChatGPT, CC. Meta AI. Direct naman siya. Sa mo na nga AI, Meta, ChatGPT o Meta. CC? Nara. Sa mo na nga AI? AI lagi sa Facebook, Messenger AI ba? Meta. Meta. Awa. Sige daw, kanang isend daw sa GC ang kuan daw. Ang Nara sa GC. Nasa GC. Okay, tanaw na ko diri ha. Okay. John 1:1. John Williamson's interpretation of 2 John 1:1. Theological insights. Elect Lady. Williamson views Elect Lady as a symbolic representation of the church, emphasizing the community's spiritual election. Journal, Theological Studies, a collective reference. He argues that her children refers to the church members, highlighting the communal aspect. Number 3, truth and love. Williamson stresses the importance of truth and love in the Johannine community. Exegetical analysis, grammatical structure. Williamson examines the Greek grammar, noting the use of eklete or elect to emphasize the community's spiritual election. Historical context. He situates 2 John within the Johannine community struggles with Docetism and the importance of truth and love. Literary parallelism. Williamson compares 2 John 1:1 with 1 John 1:1 to 4, highlighting thematic connections. Publications. The Epistles of John, Mystery of Woman, Journal of Theologies, Journal Resources. Wa may gingon di libro nga panahon sa pagsimba gitugutan ang babae magtudlo. Sa
ang sa imong pagsabot kung literal siya, ang kanang spiritual elect ko, spiritual to na mo na panudlo sa panahon sa pagtimba. Kinsa ba di day spiritual elect na sa inyo niya na? Di, ang pagkuhan dili bro, kanang symbolic siya bro, symbolic. Nagrepresenta siya sa church. So, dili siya nagrepresent sa physical nga lady. Wala siya nagrepresent sa physical nga babae. Ang iyang representahan ang tibuok iglesia. Klaro si mong giyatago, elect lady. Williamson views elect lady as a symbolic. Symbolic siya, no? So, dili siya physical. Dili siya literal na babae. Symbolic siya, representation of the church. So, simbolo lang ang kanang pinili nga ginang elect lady, dili siya ingog babae nga literal, no? So, lahi ni siya nga context. Ang context di niya aning 2 John 1:1 nga elect lady is nahitungod di sa iglesia. So, lahi po to kang Santa Maria Elizabeth, do mga elect sila nga ginang, pero dili sila magipasabot aning 2 John 1:1. Kay kani di siya di ay as a symbolic representation of the church. So, wala siya nag-refer sa physical nga babae nga nay ulo, nay kamot, nay tiil, mulakaw gabi, matulog og ana. Wala ingon ana. So, simboliko siya nga nagkahulugan iglesia, tibok iglesia gipasabot. So, diha ka nasipyat. Kay wala dili siya physical nga babae, samtang ang inyuhang pagsimba physical nga babae gyud mismo ang magtudlo. Diri wa may ingon diri nga nanudlo. Oy, si John Williamson, gi-allow siya sa woman ordained. Sa Anglican na siya nga Bible scholar. Bro, Lisod po kayo. bro, ang Anglican bro, wa sila babae nga pari oy noon sa man ka. Ang Anglican? Sure ka? Oh. Wala. Wala sila pari nga babae ang Anglican. Church daw sa tungod sa communion sa IFI Anglican, diyan naka-adapt ang IFI og woman priest, woman clergy. I-search na Anglican wala bay babae nga pare. Pataka rasad ka na. To. Okay, so mingon ta karon nga na mga babaeng pare ang Anglican. Unya asa man ning giingon, asa man dili ang mulink sa imuhang konteksto nimo karon nga ang John 1:1, ang 2 John 1:1 nag-refer ni siya sa physical lady. Say physical lady. Election lagi sa church. Dili, Kanang church. dili election sa church. Dili election sa mga piniling katawhan to nga babae. Dili, bro, ang pasabot ana bro, para sa na Revelation 12 ba? Diba Revelation 12 ka ng babae gisgutan diha ang nagkahulugan man na siya iglesia sa Revelation 12 kanang gilutos nga babae diha nagkahulugan siya sa iglesia gilutos. So dili siya physical nga babae kundi simbolo siya sa church nga gilutos kanang sa Revelation 12. The same po na siya ani. So doon na spiritual election. Doon na So kanang Revelation 12 kung sa ecclesiological dili na si Mary. Di na si Maria. Ang verse 5 bro, mooy nag-refer ni Mama Mary. Ang verse 5. Kunya ang babae Sa mga continuous nga verse, nag-refer na sa church. Kaya ang church mo ay gilutos. Unya, di man pwede nga ang church mo ay mga anak sa ni Kristo. Kasi kisa may katugod sa iglesia, mas una man si Kristo sa iglesia, kaya siya may nagtukod sa iglesia. So, wala na nag-refer ni Mama Mary. Pero katong nanganak sa batang lalaki nga maghari, wala yung kita sa Mama Mary gyud. Nya kani imuhang gihatag sa kuha nga reference, sabta ra gud ako lugo ning i-Google Translate be para masabta nimo ha. Itagalog ko ni sa Google Translate. Yeah. Ato ning ipa Filipino. Isa ni siya. Ato isibuano para makasip kay saya man ka. Oh. Yung diri gilantaw ni Williamson ang elect lady isip simbolo nga representasyon sa iglesia nga nagpasiugda sa espirituhanong piniliay sa komunidad.
So kanang kanang elect lady, simbolo lagi na siya. Payong simbolo dili siya literal. Simbolo ba? Dili literal. E kung literal gali, physical lang nga babae. Og dili og imo nang basahon sa sikandan anak nanay anak diha na nga give ang hisgutan. Ang mga anak kita, mga anak mo ta. Di ba Iwan na lagi sa basahon. Revelation 12, ang babae ug ang iyang kaliwatan, gikontrahan sa dragon? Oh, ang mga anak kita, ang mga sakop. Nya ang kanang babae da nagrepresenta sa tibok iglesia. Unya, kung matod pa sa imo, kan babae nagrepresenta sa tibok iglesia niya. Bro, dili ako nagsulti, bro. Ang imong referensya mismo, ako itong gibisaya bito karon no, kung i-Google Translate, oh. Ingon dire, gilantaw ni Williamson ang elect lady isip simbolo nga representasyon sa simbahan. Simbolo ba? Symbolic representation. Pananglitan. Kita ka tong biting tumbaga nga gihimo ni Moises sa sa kamingawan. Atong biting tumbaga, symbolic representation to siya sa Ginoo. Pero wala nagpasabot nga ang Ginoo bitin. Physical nga bitin. Symbolic representation lamang siya. Di na rata mag-focus sa elect lady. Mo gina. Kay matod Dugay ka gets ni Moy. Ang elect lady nga imong gihatag sa kwa nga reference sa maglantaw ni Williamson, isa lamang siya ka simbolo nga representasyon sa iglesia. Simbolo nga representasyon. Aron masabtan nimo ang symbolic representation, akong gihatag nga example ang biting tumbaga nga gibuhat sa kamingawan. Ang biting tumbaga mo to ang symbolic representation sa Dios nga mutabang nila nga mga napaakan sa bitin. Mututok lang sila sa biting tumbaga, maulian sila sa mga poison nga ning sulod silang lawas pinagi sa paak sa bitin. Pero wala na magpasabot nga ang Ginoo physical nga bitin. Gets nimo? Kako kasabot ko ana, naka-gets ko ana, pero kanang elect lady ba imong pasabot? Ay, ang elect lady lagi diri bro, sumasi mong referensya, nagsimbolo sa tibok iglesia. Mo lagi symbolize. Nagsimbolo. Kay nagsimbolo siya sa tibok iglesia, dili siya physical nga babae. Piniling ginang. Physical Mao na apil physical nga babae ana. Okay na bro, Kung wala piniling physical nga babae piniling na. ginang bro, piniling sama ng kuamba. Natang shit, puro lalaki. Sama ng term nga kuamba. Ang iglesia sama ng term ba nga ang iglesia mao ang pangasawunon sa ni Kristo ba ano ba? Ang iglesia mo ang iyang pangasawunon. Oh, elect lady gyud. Elect lady mao ang pangasawunon sa Ginoo. Ano siya iglesia? Kanang elect lady da sa 2 John 1:1 matod sa mong referensya, symbolic representation lang siya. Kaya symbolic representation siya, dili ka pwede mo deklara nga physical na siya nga sama sa inyong mga pare sa inyong simbahan nga mga babae, physical na siya. Pero ang babae dito sa elect lady, symbolical. Apil na sila. Ang babae apil na sila. Kay ang Dili tanging lagi iglesia bro, sa dili tauhan. lagi. Kay wala man pag-iingon. Bro, dili lagi bro, kay wala man pag-iingon diri bro sa 2 Juan 1:1 nga ang kaning kuan nanudlo sa panahon sa pagsimba, wa may giingon. Basaha sa kwan, sa taas man ang Josuan ko, dili ra man diya magpilit ang usa ka bersikulo. Bro, ang imo Basahan na diya. mismong gikutlo nga Bible scholar wala milaban nimo, prangka lang nga pagkasulti no? Laban na elect lady symbolize to the spiritual election. Community spiritual election. Bro, community bro, ano man naa may iglesia panahon sa Kuanggod. Anang panahon na. Katong iglesia sa ilang, iglesia sa Kamingawan, moton Judaism, ang iglesia sa Kamingawan. Unya, katong kan na siya elect lady, so dili siya mao tong usa nga iglesia, tong Kamingawan dili siya mao lahi ni siya nga iglesia. Mao ning iglesia nga gipili, elect lady, wala siya nagkahulugan og physical. Dili siya pwede i-refer ni Mama Mary. Dili siya pwede i-refer ni Santa Elizabeth. Dili siya pwede i-refer ni Lydia. Kay simboliko man siya.
Sa to ba dili na tawo kun dili mga tawo. Iglesia god, mga tawo. Dili siya usa lang ka tawo. Unta bro, nakasabot ka we, imo ni referensya ha, imong referensya ni atong gi-analyze nato. O kung salamat kay imong gi-send ako ang imong referensya, nasabtan na to referensya kay kung ikaw ra mag-interpret, mahulog ta nagkuan, matod nila ako dilangay. Ako dili ko inana kay ang woman ordination gialaw na ni John Williamson. Tabang na sa interpret nga na elect lady sulod sa iglesia. Gialaw ni John Williamson ang kuan. Oh, support siya sa woman ordination. Isa siya sa mga scholars. Ato asa ka na ni John Williamson ang mga babaeng ari. Kaya bisa pag iyang gisuportahan lagi ni bro, higa po na mo musibo sa imong gusto kay wala gyud na nagkuan. Dili. Si John Williamson bilang isang prominenteng membro ng Anglican Communion, kung ito ang tinutukoy mo ay hindi malinaw na kilala sa kasaysayan ng simbahan bilang isang tagapagsalita o taga-suporta para sa ordinasyon ng mga babaeng pare. Kung may particular kang John Williamson na tinutukoy, halimbawa isang leader sa simbahan o teologo, maaaring depende ito sa kanyang personal na paninindigan at sa konteksto ng panahon at lugar kung kailan siya naging aktibo. Kung tinutukoy mo ay mas malawak na Anglican theological discourse, maraming leader ng Anglican Communion, lalo na sa modernong panahon, ang sumuporta sa ordinasyon ng mga babae bilang pare. Gayunpaman, may iba rin na naghayag ng konserbatibong paninindigan laban dito, batay sa tradisyonal na interpretation ng Biblia at kaugalian ng simbahan. Kung mas partikular ang tanong tungkol sa kasalukuyang pananaw ni Williamson o kung ito ay tumutukoy sa isang kontemporaryong personalidad, maaaring kailangan ng mas tiyak na impormasyon o karagdagang pananaliksik upang sagutin na eksakto. So, ang gingon dire, kani si John Williamson, dili siya speaker, hindi siya tagapagsalita o taga-suporta para sa ordinasyon ng mga babaeng pare. So, kato yung maging garong Wala may gingon nga taga-suporta. Pasahog na ko balik ha. Akong pasahog balik ha. Isenda dire we, Sige, sige. Ako isend ha para ka makakuan. Akong i-screenshot ni. Ako screenshot ni ha. Sige, akong dala. Ako tanawa di ha akong i-send ha. Ako i-send. Dala. Okay ha. Dala, ako nag-send. Ngawa. Ayaw yung ikapipaste ang text. Ayaw nang inana picture. Ang text ikapipaste. Sige, ang text may ikapipaste na ko. Sige. No probs. Okay. Copy. And then paste. Basa ha. Uy. Asa po yung bakante, hoy. Okay. Tara. Nara. Kini. Aha. Si John Williamson, isang prominenteng membro ng Anglican Communion, kung ito ang tinutukoy mo ay hindi malinaw na kilala sa kasaysayan ng simbahan bilang isang tagapagsalita o taga-suporta para sa ordinasyon ng mga babaeng pare. Klaro ana? So dili siya tagapagsalita o dili siya taga-suporta sa ordinasyon ng mga babaeng pare. Sa history of the church, dili siya clear nga supporter sa woman o Roman ordination. Ang imuha lang ani karon, kato imong gisulti karon, sukwahi na po diha. Dili siya sukwahi kay mismo sa Dili sukwahi sa mo sulat ni diha, John dili Williamson. siya tagapagsalita o dili siya taga-suporta. Klaro ang giingon diha. Dili siya klaro, hindi malinaw, not Hindi clear. malinaw, dili siya klaro, kasi sa ba dili gyud. Klaro, dili gyud kay dili man klaro kay kung klaro pa gyud. Ibutan na klaro. Di man klaro. Dili ba, dili sure. Kung dili sure,
Muna yung right minus wrong. Ug sa ka pa na, sana ka lang anang kuhan, to the near 100, to the kanay, say nga na siya, no? It is also considered as no. Eh, di mo malinaw. So, it is also considered as no. Pero, kaning The Ministry of Woman, yung libro di ay, 1973. Mga nagyapos to niya lagi, bro. Kay ang iya halaging gayon lagi na, bro. Kam, bro, kanang symbolic representation lang ang elect lady. So, kung sa pa mo mga libro ipagawa si mo diha, ang iyang pagsabot sa elect lady is symbolic representation of the church. Dili siya physical o literal lady. Kung dili siya literal lady, dili siya physical lady. Kung dili symbolic representation siya of the church. Sa to pa, di na siya tao nga usa lang katawo. Kundi nagrepresenta siya sa tibuok iglesia. Anang ang elect lady diha, di mo na pwede ipasabot nimo nga kanang inyohang mga pare babae elect lady pod na mo na ipasabot diha dili. Lahira di ay. So, wala lugar apil ang babae sa church. Matod pa nimo? Bro, ingon ko, ang babae appeal sa church, pero wala sila tugote nga manudlo panahon sa pagsimba. Kung kana lagi, kita magbalik-balik manggod ta. Kung kana siya, ako dili mo tugot. Personal na ni San Pablo manggod. Hindi, bro, Dili ano na lang mo- bro, imuhan na lang ng iloom diha or inarasin mo ha. It's either imo na lang iloom na imong kang kagalingon pangatarungan, ang kinaugalingon lang na ni Pablo o imong dawaton naron na nimo, ang ako lang hangyo ani abriha imong hunahuna. Kay kung the more ka nga muligwat, the more nga nakita ang imong kasaypanan. Wala na ako ha, bro. Bahala ka di ka din naman dawaton na ingon ni Apostol Pablo, di mo takapugson. Pero imong ligwat-ligwat nimo na si imo agad, di na takapugson. Kinsa man gud kumupugos nimo god. Ako lang anay pasabot ako mo na iyang sulti. Kumpara nimo, sukwahay man sa imong gibate, imong nakakarog. Iya ra man ang kagalingon. O imo ra pud na. Ito po tagapagson diha. Okay na. Okay na siguro na, bro. Eh, mo asa ko, nasa ko yung baton dire. Okay. Prepare